Tay, madadaan naman siguro sa dasal ang kaligtasan. Hindi natin masisigurado ang mangyayari kaya itabi mo yan. Hindi mawawala kung nagkaisa na kayo. Ilang taon na yan sa akin, kabisado ko na ang gamit. Huwag ka rin mag-alala. Hahanap ako ng paraan para ilabas ka sa grupo. Mga tao sa sityo na pinilit na sumali sa grupo ng mga rebelde. Kapag hindi sila sumali mga kabayan, papatayin ang buong pamilya nila. Ito ang naranasan ng ating bida. Tiniis lahat ng kalupitan, lahat ng utos sa samahan. Pero kasabay din ng lahat ng ito mga kabayan, sumabay pa ang mga nilalang na gumagaya sa wangis ng isang tao. Pero uubra kaya lahat sila sa tinatagong tangan ng ating mga bida na bertud na kuko ng pusa at bertud ng mata ng pusa. Yan ang ating tutungayan sa kwentong ito. Mga kabayan, iniimbitahan ko kayong lahat sa ating Facebook Live dito sa official Facebook page ng Ang Ninuno. Mapapansin nyo dyan mga kabayan, merong verified badge or blue badge. Yan lang ang official Facebook page ng Ang Ninuno, Kwentong Bayan, Pintados at Likha. Yung may blue badge, verified badge. 4 p.m. mag-start ang ating live stream. Magbibigay ako ng 20 to 60% discounts sa lahat ng items sa Likha merchandise. Mga medalyon, necklace, bracelet, coins, and ornaments. Punta kayo mga kabayan para may pangregalo kayo sa Pasko. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Philip. Taong 1978. Bukidnon. JD. Questionableng nakatitig si Philip sa hawak na libreta at maliit na kahon. Bigay ito ng ama na si Tatay Pando. Pabaon dahil kinakailangang sumabak sa labanan kontra militar ang binata. Sa katunayan, napilitan lamang ito sa banta ng naglalaki ang pangalan sa panig ng mga rebelde. Kung hindi makikiisa ang binata, babalingan ang pamilya at sila ang papatayin. Ordinaryong tao lang naman itong si Tatay Pando, subalit mayaman sa kaalaman pagdating sa anting-anting. Sa katunayan, may tinatangan ito na kuko ng pusa. Weirdo man kung pakikinggan ang gamit, pero hindi na kailangan makipagtalo pa dahil subok na ito. Maraming beses nang pinatunayan ng mga nakainkwentro ang bisa na kahit si Philip ay namamangha. Sa puntong ito, kamot ulong nakatingin sa libreta na malaki lang ng kaunti sa lagayan ng posporo. Naroon din ng maliit na kahon na naglalaman ng 3 kuko ng pusa. Mula ito sa ama na ngayon ay pinasa. Ang totoo niyan, gustong ibalik ni Philip. Aminado naman ang binata na alam niya kung para saan ito. Ang problema ay hindi siya kampante. Naisip na baka pagtawanan ng kapwa rebelde kapag nalaman ang tungkol dito. Ilang beses nang nakasalamuha ang grupo, kilala na ang ugali ng mga ito. Ano man ang makita, gagamitin laban sa iyo para pagkaisahan ka. Ito ang bagay na ayaw maranasan ng binata. Tay, madadaan naman siguro sa dasal ang kaligtasan. Huwag na po ito, baka kasi mawala ako po eh. Mahalagang bagay pa naman to para sa inyo. Wika ni Philip. Iyo, hindi naman sa kinakalaban ko ang Diyos. Ang sa akin lang may dagdag proteksyon ka. Hindi natin masisigurado ang mangyayari kaya itabi mo yan. Hindi mawawala kung nagkaisa na kayo. Hindi naman ito mahirap na kasama. Ilang taon na yan sa akin, kabisado ko na ang gamit. Hayaan mong samahan ka nito sa bawat laban na susungin mo. Huwag ka rin mag-alala. Hahanap ako ng paraan para ilabas ka sa grupo. Wika ni Tatay Pando. Dahil wag na po kayong gumawa ng ikakapahamak nyo. Alam po natin na maraming matasikaw sa kapag nagkataon babalikan kayo. Madamay pa si nanay pati yung kapatid ko.
Hayaan na lang po natin ang kalangitan ng humusga sa sitwasyon. Sisikapin ko makabalik. Kung pwede lang akong pumasok sa grupo na yan, gagawin ko. Binata ang kinakailangan nila kaya hindi na ako pwede. Anak, isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Iba yung pag-iingat. Ihintayin ka namin ng nanay at mga kapatid mo. Huwag mong kakalimutan magdasal at magtiwala sa gabi. At lalong huwag mong gagawing katatawanan. Kilala pa naman kita. Kamot ulong napangisi si Philip. Ilang beses niya na kasing pinagtawanan ang kuko ng pusa. Maya-maya pa naganda na para sa pag-alis. Hinatid ng ama sa kabundukan. Sa paanan palang tanaw na ang tagabundok. Biktima rin ang mga ito ng kilusan. Nagsisilbing tagatid sundo ng mga bagong recruit. Ginamit para hindi mahalata ng hukbong militar. Hindi rin basta-basta nakakababa ng bundok ang mga rebelde. Si Philip lang ang lumapit sa kanila at umuwi na si Tatay Pando. Nang makaharap si Mang Antonio, mababaka sa tingin nito na naaawa sa sitwasyon. Nakakalungkot malayo sa pamilya, lalo na kung sa ganitong kapalaran ka dadalhin. Ipagdasal mo na lang pagkatapos ng unang laban, pagmukain mo na namatay ka. Alam mo na siguro ang pinupunto ko. Tumango si Philip. Ito rin naman ang paalala ng ama. Hindi na makapag-antay ang binata sa pagsabak. Habang naglalakad patungo sa kuta, hindi na iwasang dumaldal. Madali kausap si Mang Antonio dahil marunong itong makisama. Mang Antonio, bakit po pala pinili niyong maging tau-tauhan ni Kausa? Hindi po ba kayo natatakot na malaman ng militar na nagtatrabaho ka sa kanya? Baka mamaya, iba ang pagkaintindi nila sa sitwasyon mo. Kung gustuin kong umalis, pwede naman, kaso may pinangahawakan akong salita. Ang lupang ito, ang una't huling inapakan ng aking asawa. Nangako kami sa isa't isa na kung sakali mang may mauna sa amin sa kabilang buhay, hindi aalis sa lugar na ito ang naiwan. Sa lupang ito kami mamamatay, kahit hindi sabay. Kahit na araw-araw kayong pinagbabantaan ng mga rebelde. Ginagalang ko po ang pangako sa yumaon yung asawa, pero kung kaligtasan ng buhay ang pag-uusapan, mainam po siguro na lumayo na kayo. Ikaw na rin ang nagsabi na kung gugustuhin mong umalis, pwede naman. May isa pa akong rason, iho. Bagay na hindi ko pwedeng bitawan. O siya, bilisan na natin ang paglalakad. Kalupitan ang aabutin natin kapag natagalan sa daan. Hindi na lamang nagsalita si Philip. Binilisan ang lakad hanggang sa makarating ng kuta. Malayo pa lang marami nang nakabantay. Nagkalat din ang mga bitag na kapag nagkamali ka hihilahin ng lubid paitaas. Nariyan din ang nakakamatay na palaso. Mula kay Mang Antonio, ipinasa na siya sa grupo ng rebelde. Ito ang sumama sa kanya patungo sa loob. Maraming mga binata na edad 15 hanggang 20. Takot ang mababanaag sa pagmumuka ng mga ito. May iilan na nakahandusay matapos manlaban para tumakas. Marami na rin ang nakatanggap ng pasa. Kagad sinimulan ang pagpupulong. Mismong pinuno ng grupo ang nagsalita. Si Kausa. Hindi lang makita ang muka dahil sa takip. Mata at mga kamay lamang ang nasisilayan. Ganon din naman ang lahat ng kasapi. Pagkatapos ng pagpupulong, isa-isang binigyan ng alias bilang halili sa pangalan. Isinama sa pag-abot ang balisong at armas. Pinapila para sa pagsasanay ng pamamaril. Nagpakitang gilas kagad si Philip. Sa katunayan, dating militarang tiyuhin. Ang iniwang armas nito ay kinuha niya. Tinuruan ang sarili kung paanong humawak. Wala pang hudyat, pero tumba na kaagad ang mga lata na siyang target. Nakita ito ni Kausa. Sumenya sa tauhan na dali ng binata sa opisina. Anong alam mo sa pamamaril? Kung humawak ka parang ilang taon ang nakikipagsapalaran sa tikmaan, anong kwento ng buhay mo, binata?
Lihim na napangiti si Philip. Ito ang inasahan niya sa pagpunta. Pagkatiwalaan siya para makakuha ng impormasyon na siyang makakasira sa grupo. Dating militar ang Chewin ko. Nag-uwi ng baril. Lihim kong pinuslit para paglaruan. Huwag ko kayo mag-alala. Patay na ho ang Chewin ko. Kaya wala na akong koneksyon sa militar. Kung nais niyong makita ang armas bilang patunay sa aking salita, bisitahin niyo na lang po si tatay sa bahay. Gusto ko ang pagiging prangka mo pero hindi yan magagamit sa lahat ng oras. Bata, kapag ako ang kausap mo, huwag masyadong mayabang. Baka mamaya hindi ko magustuhan. Putulin ko ang dila mo. Patawad ho. Hindi ko po sinasadya. Magpakitang gilas ka ngayon. Nakikita mo ba sila? Malayo ang kinalalagyan pero siguraduhin mong aabot ang bala. Itumba mo lahat. Nagulat si Philip nang biglang hagisan ng armas. Tinuro ni Kausa ang grupo ng tauhan na nagbabantay sa bukana. Nagtitipon ang mga ito para sa tanghalian. 7 lahat ng bilang nila. Seryosong seryoso ang pinuno. Nakaramdam ng takot ang binata dahil tinutukan na rin siya ng baril sa ulo. Nanginginig na tinuon ang armas sa pwesto ng mga tauhan. Mahabang katahimikan ang sumunod. Ilang beses napabuntong hininga. Panay lunok. Panay sulyap sa baril na nakatutok sa ulo. Labag sa kalooban ng binata kaya naman sinubukang makipag-usap sa pinuno. Binaliktad ito. Gumante ng tutok. Huwag na po nating bawasan ang bilang ng mga tauhan nyo. Nagdagdag nga ho kayo para madagdagan, hindi ba? Kung gusto nyong makita ang pagbaril ko, gawin natin sa gubat. Ibuhos ang bala sa mga ligaw na hayop. Binaba ni Kausa ang baril. Sumunod ang binata. Ginulat ng sampalin bigla. Marunong ka rin pala mag-isip. Yan ang hinahanap ko. O siya, dalhin mong baril na yan sa labas. Magpasama ka kay Antonio. Manghuli ng ligaw na hayop at dalhin mo rito para gawing pagkain. Nakampante si Philip kahit nasampal. Nagmamadaling hinanap si Mang Antonio at sinabi ang pinapagawa ng pinuno. Walang reklamo ang matanda at kagad sumunod. Naglakbay sa pinakamasukal na bahagi kung saan madalas dumaraan ang mga ligaw na hayop. Tahimik na nanonood si Mang Antonio samantalang pumwesto na ang binata upang lumitaw ang baboy ramo nang umatngat ng iba pang hayop. Nang masiguro ang pagtutok ng baril, walang pagdadalawang isip na pinihit ang gatilyo. Sapul sa ulo, tumba ang hayop. Ngiti-ngiti ang binata. Nagmamadali sa pagtayo pero bago makalapit, pinigilan siya ni Mang Antonio. Hindi ba may tinatangan ka riyan? Imposibleng madaling mapatayan. Tignan mo ang hayop na katiyaya. Baboy ramo ang itsura. Pero sa tingin mo, hayop ba talaga yan? Tanong ng matanda na nagpagulo kay Philip. Kinapa ang sarili habang nakatingin sa gawi ng tinumbang hayop. Nang mahawakan ang maliit na kahong pinaglagyan ng kuko ng pusa, dito naunawaan ang katanungan ni Mang Antonio. Nahihiyang ilabas ang gamit. Napansin ang pinapahiwatig. Kung ganon, hindi po hayop yan. Aswang po ba o elemento? Bago natapos ng binata ang sasabihin, bumangon ang baboy ramo. Sa puntong ito pinakita ang tunay na wangis. Nanlilisik ang mga mata. Naglalabasan ang matutulis na ngipin. Nakakakilabot ang presensya. Walang pasabing sumugod. Alisto si Philip. Tinutok ang baril pero lumusot lang ito sa katawan ng halimaw. Natataranta dahil malapit na sa kinalalagyan. Nang tatakbo na sana, napasulyap kay Mang Antonio na tinanggal ang piring sa kaliwang mata. Sa simpleng kilos na ito, kusang umatras ang nilalang. Sa kuryosidad sumilip ang binata. Napanganga sa natuklasan.
Kakaiba ang mata ng matanda. Katulad na katulad sa mata ng isang pusa. Normal naman ang kabila. Ang kaliwa ang hindi inasahan. Maya-maya pa nagpaliwanag ito. Hindi ko galing magsabi sa taong hindi naman kilala. Pero dahil parehong nagbula sa pusa ang tanga natin, pagbibigyan kita. Bata pa lang ako nang madakip na mga tulisan. Dahil hindi mapakinabangan, walang perang makuha sa mga magulang ko. Basta akong tinapon, napadpad sa pamilya na hindi kilala ang awa. Araw-araw akong sinasaktan, ginugulpe. Naglayas ako sa bahay na yon hanggang sa nakatagpo ng antingero. May alaga itong engkanto na ginaya ang wangis ng pusa. Medyo mahirap kasundo ang matanda dahil sa ugali. Walang pinagkaiba sa unang pamilyang pinasukan. Pinagmamalupitan ako. Pinuruhan sa mata. Meron siyang ginawang orasyon Nakatakas ako pero nakita ko na lang na ganito na ang kaliwang mata. Natakot ako kaya piniringan. Buong akala ko, ito ay kamamatay pero sa hindi may paliwanag na takbo ng buhay, nagamit ko ito bilang proteksyon at siguro alas sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Kung hindi mo na itatanong, sobrang tanda ko na. Nakanganga ang bibig ni Philip habang nagbabahagi ang matanda. Hindi lang yun, isinalaysay ang kakayahan ng mata. Tinawag itong mata ng pusa. Wala namang pinagkaiba sa aktwal na pusa ang bisa. Malikse ang kilos. Matalas ang paningin. Pang-amoy pagdating sa kalaban. Hindi rin basta-basta nalalapitan ng mga elemento, bagkus kinakatakutan pa. Dumako ang tingin ni Philip sa hawak na kahon. Binuksan ito at inilahad ang mga kuko ng pusa. Inilabas na rin ang libreta at sa unang pagkakataon, nasilip ang nilalaman. Kamot ulong sinuri ng tingin ang mga letra na kung hindi baliktad, isa lang ang nakasulat sa pahina. Natatawa si Mang Antonio nang makita ang reaksyon ng matanda. Sigurado na akong baguhan ka. Kakabigay lang sa'yo ng tangan Ang maipapayo ko, aralin ang libreta para matutunan mong paganahin ang gamit mo. Gumagana naman ang gamit pero iba kapag kabisado mo ang nilalaman ng libreta. Magagawa mo mga bagay na hindi mo lubos maunawaan. Talaga ho ba? Kagaya ng ano naman, mautusan ko ba tong bilugin ng ulo ni Kausa tapos kusa siyang pasukuin sa mga militar? Ay naku, pambihirang bata to. Hindi ganyan. Hindi saklaw ng mutya ng pusa ang ganyang kakayahan. Liksi. Bilis, talas ng pang-amoy at paningin, karagdagang lakas sa lahat ng pakikipaglaban. Ano ba naman yan? Tignan nyo nga itong hawak-hawak ko. Yung mga nakasulat dito bali-baliktad. Hindi ko nga maintindihan, baka mabaliw pa ako kakabasa dito Kung sino man na nagsulat nito parang hindi nakapag-aral. Natahimik si Philip nang mapansin ang titig ng matanda. Agarang humingi ng tawad. Ipapayo ko lang na huwag kang magsalita laban sa banal na gamit. Ang ganitong libreta, tinuring na banal na lihim na karunungan. Hindi mo man nauunawaan, respetuhin mo sana. Kung pagbasa at pag-intindi ang pag-uusapan, kailangan taimtim ka at maiparamdam sa gamit ang pagiging totoo at kursonada sa pagkatuto. Hanggang sa hindi mo na lamang mapapansin na uunawaan mo na ang lahat. Hindi mo rin kailangan magmadali. Naniniwala ako na magagawa mo yan. Sa sinabi ni Mang Antonio, nakaramdam ng tawag ng responsibilidad ang binata. Yung tipo na wala naman sanang pakialam pero para bang kinakailangang gawin. Matapos pag-usapan ng mga bagay-bagay, bumalik sa pangangaso para makahuli ng ihahandog sa pinuno. Hindi nahirapan ng binata dahil mahusay si Mang Antonio. Makaraan ang ilang oras sa gubat, nakahuli ng baboy ramo. Pero imbis na matuwa si Kausa, lupit ang inabot ni Philip.
Binugbog ng mga tauhan. Hindi tinigilan hanggang sa walang umagos na dugo. Gumapang na lamang ang binata. Nagmamakaawa sa paanan ng pinuno. Pinahinto na ang mga tao. Gusto ko lang malinawan ka, bata. Ang sinabi ko kasi, ihuli mo ko ng panghapunan. Pero ano ang nakarating sa aking balita? Si Mang Antonio ang nanghuli. Ikaw dapat ang gumawa ng trabaho at hindi ang matanda. Tauhan ko siya. Pero ang utos ay nasa iyo. Sana hindi sasama ang lobo sa parusang ito. Isa-isip mo ang utos. Ilagay mo sa utak mo. Sige na. Dalhin nyo na yan sa barong-barong niya. Bigyan ng damit, tubig at makakain. Bantayan nyo maigi, baka tumakas yan. Matapos maihatid sa barong-barong, nagtaka ang binata dahil bago ito. Hindi sa pwesto na nakatoka sa kanya nang ituro ang tulugan kanina. Iba ang kutob, pero hindi magawang isipin dahil sa kalagayan. Masakit ang buong katawan. Napapamura matapos dumura ng dugo. Buwisit kang kausa ka. Kung alam ko lang kung paano paganahin ang mutsyang hawak ko, malamang kanina ka pa pinaglalamayan. Utos sa akin hindi kay Mang Antonio neknek mo. Pasalamat ka nga may inuwing pagkain sa'yo eh. Pareho lang naman yun. Wika ng binata. Tumahimik din nang pumasok ang tauhan ng pinuno. Nagbigay ng pagkain, tubig at damit. Nagtataka dahil may mga gamot na nakasipit sa damit. Bago pa makapagtanong ay nakaalis na ang lalaki. Pagkatapos ayusan ng sarili, sumagi sa isipan ang napag-usapan nila ni Mang Antonio. Tinitigang mabuti ang libreta. Inabot ng ilang oras ang pagtitig dito. Ano mang gawin, hindi magawang basahin. Kung hindi kasi magulo ang mga letra, isa lang ang nakasulat sa pahina. Naiiling na ibinalik na lamang sa pagkakatago. Hindi sumali sa pagsasanay ng pamamaril. Piniling maupo sa tabi para ipagpahinga ang sarili. Hindi rin siya pinilit na mga rebelde. Habang nanonood sa kapwa bihag, tahimik itong tinuruan ng tamang estratehiya sa paghawak ng armas. Sa paglipas ng oras, biglang napatayo ng kalabiti ng pinuno. Hindi na malayan ang paglapit nito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mataas ba ang ranggo mo para maupo-upo ka lang? Tumayo ka roon, dalian ba? Sa tono nito, walang nagawa si Philip kung hindi sumunod. Masakit man ang katawan, sinikap makalakad at tumayo sa harapan ng hanay ng mga lata. Sa puntong ito, isa siya sa target. Sa utos ng pinuno, naganda ang mga kalalakihan para sa pagpihit ng gatilyo. Napapikit na lamang ang binata. Sunod-sunod ang pagputok. Nanginginig sa kinakatayuan. Ilang sandali pa ubos na ang mga bala. Dahan-dahang pinakaramdaman ng sarili, nakahinga ng hindi man lang tinamaan. Ito din ang pinagtataka. May iilan sa mga bihag na marunong patamaan ng target. Inisip na lamang na baka kinaawaan siya. Subukan niyong sumaway. Matutunad kayo sa binatang yan. At ikaw naman sa susunod na magbatigas ka, ipapalibing kita ng buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, hindi na po mauulit. Patawad po, kausa. Anong kausa? Pinuno. Pinuno ang itawag mo dahil yon ang posisyon na hinahawakan ko. Hindi dahil hinangaan kita, lalaki na ang ulo mo. Pwede kitang patayin ngayon din, gusto mo ba? Umayos ka. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Tumango na lamang si Philip. Magsasalita pa sana subalit kinaladkad pabalik ng barong-barong. Walang lugar ang pasaway rito, iho. Akala ko ba alam mo na ang bagay na yon bago ka pa pumasok sa kuta na ito? Bawas-bawasan mo ang pagiging kampante. Hindi na ito ang tahanan kung saan ka lumaki.
Magpahinga ka sandali. Dadaling kita sa gubat dahil may utos ang pinuno. Na naman, hindi ba niya nakikita ang kalagayan ko? Bugbog sarado na nga, utusan pa. Hanggat buhay ka, kikilos ka. Yan ang kalakaran dito. Si kausahang batas. Tagasunod lamang tayo. Dalian mo na lang para hindi na madagdagan ng parusa. Kapag nakita niya na nandito pa tayo, panibagong pasauli ang matatanggap mo. Napabuntong hininga si Philip. Aminadong pahirapan, subalit inasahan na ang ganitong kaganapan. Habang naglalatag ng bitag, hindi maiwasan ng binata na sulyapan si Mang Antonio. Ngayon pa lang ay marami ng katanungan. Nais malaman ang pagkatao ng matanda, lalo na sa parte kung paano ginamit sa aktwal na laban ang kakayahan. Nahihiwagaan sa pagkakaroon ng mata kagaya ng sa pusa. Matapos ang lahat, naghintay na lamang sa pwesto. Dito na rin nagsimulang magtanong. Manong, pakitaan niyo nga ako ng kakayahan. Sa totoo lang parang gusto ko na magkaroon ng mata ng kagaya ng sayo. Ang angas ho kasi. Alam po ba ng iba na ganyan ang mata niyo? Sa katunayan, ikaw lang ang nakakaalam. Hindi naman kailangan ipagsabi kahit kanino ang ganitong klase ng biyaya. Malalaman ng kalaban kapag nagkataon. Dapat protektahan mo ang mga sekreto mo. Tugon ng matanda na sinunda ng pagtawa. Nagkaroon na po ba kayo ng laban? Yung kontra ibang nilalang? Aswang, maligno, engkanto, at kung ano pang elemento. Meron po ba? Ano nangyari? May iilan na rin. Aswang ang karamihan. Ang mga engkanto at ibang elemento madali silang pakiusapan. Ipapakita ko lang ang mata ko atras ng mga yan . Pero kung aswang, karamihan sa kanila matigas sa bato . Yung iba nakukuha sa usapan pero mas maraming hindi. Nagkakaroon ng pisikal na labanan, syempre kasama na rin ang orasyon. Anong nilalang po ba yung pinakamahirap kalabanin? Lumawak ang ngiti ng matanda. Sinunda ng buntong hininga at katahimikan. Matyagang nag-intay si Philip hanggang sa nagsimula itong magkwento. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nilalang na pumatay sa aking asawa. Ang tawag doon ay sapi-sapi, isang uri ng engkanto na kayang gayahin ang itsura ng sinuman. Nagagawang linlangin ng tao, pagmukaing masama para pag-isipan. Mamamalayan mo na lang, pinatay mo na ang tao na akala mo'y kalaban. Hanggang ngayon, inaantay ko pa ang pagbabalik ng nilalang na yan. Napabuntong hininga si Philip. Nakaramdam ng takot habang naglalaro sa isipan ang kaganapan sa kwento ng matanda. Hindi makapaniwala na sa mundong ito, maraming elemento na nagagawa ang mga ganitong bagay. Naudlot ang usapan ng may umatungal. Naganda ang dalawa. Maya-maya pa pasuray-suray na militar ang lumitaw. Nagkatinginan si Philip at Mang Antonio. Iba ang ingay nito kumpara sa normal na tao. Sa militar nang gagaling ang tunog. Isang orasyon ang pinakawala ng matanda. Maya-maya pa, malinaw pa sa sikat ng araw ang nasaksihan. Itutok mo lang ang armas. Huwag mong aalisin ang mata sa sundalo. Ako nang bahala sa ibang gagawin. Teko lang bakit parang may mali yata sa kanya? Normal lang po ba yan? Matapos ang tanong, napakapa sa bulsang kinalalagyan ng gamit. Dito napagtanto kung ano ang ibig sabihin. Si Philip na rin ang sumagot ng sariling tanong. Kinakabahan man, maigi ang pagtutok ng baril sa sundalo. Sa kabilang banda, kalmado ang paglapit ni Mang Antonio. Inihipan ng 3 beses ang gawin ng sundalo. Hindi naglaon ay humarap ito sa kanya. Napangiti ang matanda. Isa pang ihip ng dasal.
burado ang panlilinlang nito. Huwag ka na magpanggap. Nakikita ko ang tunay mong itsura. Lahi mo ang matagal ko nang inaantay. Nasaan yung may peklat sa mukha? Nais ko siyang makausap. Inasahan ng matanda na hindi ito sasagot. Hindi nakakapagsalita ang sapi-sapi. Sumugod dito taglay ang kakayahan ng isang sundalo. Lakas at husay sa pamamaril. Mano-mano din ang naging laban. Kamao sa kamao. Hindi natrasan ni Mang Antonio nang mapagtanto nito na daig sa pisikal na lakas. Kinargahan ng bala ang baril at walang tigil sa pagpapaputok. Nanlaki ang mga mata ni Philip. Ilang bala na ang tumama sa katawan ni Mang Antonio pero hindi man lang ito dumaing. Nanatiling nakatayo sa harapan ng nilalang. Sinalo ang bawat bala. Nang makabuelo si Mang Antonio, isang saksak ng balisong, tumba ang kalaban. Kitang-kita mismo ni Philip ang paglabas ng animoy kaluluwa mula sa katawan ng sundalo. Kagad itong naglaho sa hangin. Pero si Mang Antonio, nagmamadali sa pagsugod. Sumunod na rin ang binata. Maya-maya pa hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Ang malakaluluwang imahe ay nagkaroon ng sariling katawan. Kumbaga, anino na sobrang itim. Taglay ang hugis ng tao. At hindi lang yun. Sobrang bilis ng kilos nito. Nang mapalingon sa gawin ni Mang Antonio, kumaripas ng takbo. Pagdating sa unahan umakyat sa puno, lumambitin sa mga sanga hanggang sa naglaho. Manong, ano pong klase ng nilalang yun? Grabe sumapi sa sundalo nagkaroon ng katawan Tapos nakakaakyat na ng puno. Anong pangalan nun? Ito nga yung sinabi kong sapi-sapi. Ngayon malinaw na sa iyong imahe ng nilalang. Yun ang pinakamahirap talunin para sa akin. Masyadong mabilis. Hindi naaabutan kahit tabulin. Nakita mo naman, hindi ba? Ano po ba yun? Engkanto? Aswang? Anong klase ng elemento yun? Engkanto na pinaniniwala ang nagmula sa Biringan. Narinig mo na ang tungkol sa misteryosong lugar na ito, hindi ba? Biringan? Parang ang layo ng nilakbay. Nasa bukid doon tayo Kaya nito makapaglakbay sa malalayong lugar dahil para sa mundo nila. Konektado lahat ng kagubatan. Saan man nila gustuin makakapunta sila. Hindi mo binaril yung sundalo kanina, inaantay ko pa naman. Kasi baka matamaan kayo. Nag-iingat lang ho. Mano nga pala, kinausap mo yun. Hinanap mo ang sapi-sapi na may peklat sa muka. Yun po ba ang pumaslang sa asawa nyo? Oo. Hindi ko makakalimutan ang sandali na nagkaharap kami. Sakto lang na tinamaan ko sa muka. Tapos nakatakas na. Swerte nga napatamaan ko Ang tanong, babalik pa po ba yun? Mamaya nag-aantay kayo sa wala Walang masama kung hahawakan mo ang sariling paniniwala. Balang araw, makakaharap ko muli ang engkantong yon. Kapag nangyari, bibigyan ko ng hustisya ang kamatayan ng aking asawa. Napabuntong hininga si Philip. Maya-maya pa bumalik na ang dalawa sa trabaho. Pasan-pasan ang nahuling baboy ramo at ligaw na mga manok. Habang binabaybay ang daan pabalik ng kuta, nasipat nila ang hukbong militar na umaaligid. Sinuri ang bawat lugar. Kumalma si Philip. Hinayaan si Mang Antonio na makipag-usap sa mga ito. Sa kabutiang palad wala ito masyadong tanong. Sa tahanan muna ni Mang Antonio tumuloy upang hindi pa ginalaan. Kaso nga lang, hindi nakaligtas si Philip sa titig ng sundalo. Lumapit ito at nagtanong. Iyo, ilang taon ka na? Alokin sana kita. Agaw pansin ang hubog at ugali mo. Pwede kitang ipasok sa militar kung gusto mo. Pag-aaralin pa kita. Natulala si Philip sa alok ng sundalo. Buong buhay niya. Minsan nang pinangarap ang maging militar. Matutuwa na sana kaso biglang nagbago ang isipan.
Pasensya na ho kayo, sir. Gusto ko mamuhay ng tahimik. Hindi po madali ang trabaho ng isang sundalo. Sa sabak sa gera, bawat laban buhay ang nakataya. Mas pipiliin kong manatili sa tabi ni tatay. Bahala na kung walang makain sa araw-araw basta malayo sa kaguluhan. Sumingit naman si Mang Antonio para maging kapani-paniwala. Sir, kahit ako man po, aayaw sa alok nyo. Bata pa ang anak ko. Ayoko maranasan niya mga bagay na kinaharap ninyo. Isang karangalan ang manilbihan sa bayan. Subalit hindi lahat ng mamamayan nakalaan para maging bayani. Pasensya na po talaga kayo. Walang problema, nauunawaan ko kayo. Nga pala, mauna na kami. Kung sakali man na may malaman kayong kuta ng kalaban, huwag kayo magdadalawang isip na magtungo ng bayan. Sabihin nyo sa otoridad, magkaisa po tayo para ipaglaban ng ating bayan. Ngumiti na lang ang dalawa habang hinahatid ng tanaw ang grupo. Matapos ang engkwentrong yun, pinalipas ang ilang oras bago bumalik ng kuta. Katulad ng inasahan, hindi pinalampas ni Kausa. Pinabugbog sila sa kabila ng pagdadaylan na nakasalamuha ang mga sundalo. Sa nangyari, ito ang nag-udyok kay Philip na sikaping aralin ang libreta, paganahin ang tanga na mutya. Magmula ng araw na yon, naglalaan na ng oras tuwing gabi. Hindi naging madali. Sumasakit ang ulo habang pilit inunawa ang mga sulat. Nang makita muli ni Mang Antonio, nagtanong ng paraan. Lalong naguluhan ng abutan siya ng salamin. Hindi nakapag-usisa dahil maraming nagbabantay sa bawat kilos. Buntong hiningang nakatitig sa sariling refleksyon. Kanina pa nakatingin sa salamin. Maya-maya pa nagkaroon ng ideya. Binuklat ang libreta at hinanap sa salamin. Hindi makapaniwala nang luminaw ang mga salita. Dire-diretso ang pagbasa ng hindi nasasamid ang dila. Tuwang-tuwa habang sinasaulo ang bawat pahina. Ito ang sitwasyon ng binata sa loob ng halos isang buwan. Sa umaga, sa oras ng pagsasanay kasama ang kapwa bihag at mga rebelde, isinisingit ang pagpapagana ng orasyon. Lihim na napangiti matapos ang ilang subok. Unti-unting natuto hanggang sa sumapit ang araw na isasabak sa aktwal na digmaan kontra militar. Nakita ng tauhan ko ang pinagkukutaan ng maliit na grupo ng sundalo. Hindi lalagpas sa 20 bilang, kaya sigurado ko mauunahan natin sila. Baguhan lang kayo, pero buwan din ang pagsasanay. Magpakitang gilas kayo. Ipakita nyo sa akin ang natutunan dito sa kuta. Huwag nyo kong bigyan ng pagkatalo kung ayaw nyo kayo ang patayin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Matapos makapaganda, maingat na pumuslit pasulong. Nagawang palibutan ang barong-barong ng mga militar. Natutulog ang karamihan. Ang iilan ay nagbabantay. Sa kabila ng pagbabantay, hindi pa rin namalayan ang galaw ng mga kalaban. Maya-maya pa sumenyas ang tumatayong leader nila Philip. Pagbilang nito, humudyat para sa pagpapaputok. Kanya-kanya sa pagpiit ng gatilyo, subalit iba ang plano ni Philip. Inuna sa pagtumba ang leader ng rebelde, sinayang ang bala sa pagpapaputok sa hangin. Siniguradong walang sundalo na matatamaan. Sinasagi ang mga kasamahan upang sa ibang direksyon lumipad ang bala. Nang mapuruhan ang karamihan sa mga sundalo, sinubukan ng binata ang orasyon. Sa kabutiang palad ay gumana rin. Pansamantalang nawala sa wisyo ang mga kasamahan. Dito nakatakas ang natitirang sundalo. Tama lang na nakaalis. Natauhan ang mga rebelde. Kinarga pabalik ng kuta ang katawan ng nasawing militar. Nagsisilbing patunay para hindi magalit ang pinuno. Natuwa ito dahil lampas 10 ang naitumba. Pinagpahinga ang mga tauhan maliban kay Philip. Walang pasabi na sinampal-sampal. May nakapagsabi sa akin na ikaw ang bumaril kay alias Tutong.
Hindi ko alam kung sinadya ba o aksidente. Alin man ang totoo, pinatay mo ang pinagkakatiwalaan kong tauhan. Pagbabayaran mo yon. Siguraduhin nyo maghihirap ang inutil na ito. Huwag pakainin, sa labas patulugin, bugbugin araw-araw. Maliwanag ba? Kumilos ang mga tauhan. Kinaladkad si Philip palabas at doon sinimulan ang pambubugbog. Pinagtulungan kaya nagawa ng binata. Bumaluktot at tanggapin ang kalupitan ng mga ito. Kaso ang pinagtataka, sinaksat na't lahat-lahat. Kaunting kirot at sakit lamang ang nararamdaman. Gayunpaman piniling manahimik, indahin hanggang sa matapos ang mga ito. Iniwang nakahandusay, sakalang nakabangon ng alalayan ng isa sa mga rebelde. Ito ang nagpaabot ng damit nung gabi at muli nagbigay ng gamot. Hindi ito nagpakilala. Pagkatapos maiga sa papag na nakapwesto sa lilim ng puno, walang paalam na umalis. Dahan-dahan lang ang gamot pero nang matapos nguyain, namangha sa bisa. Pinisil ang sugat at pasa. Walang kirot. Grabe kung nasa ibang mundo ko. Isipin ko siguro na engkanto ang lalaking yun eh. Dahon lang pero napakabisa. Ang bilis ding umalis, hindi ko tuloy nakausap. Nasaan na kaya yun? Maya-maya pa, sumagi sa isip ang libreta at kuko ng pusa. Pareho itong hinugot sa bulsa. Sinimulang bigkasin ang naalalang sulat. Makaraan ang oras, itinago ng masipat ang umaaligid na presensya. Pinakinggang mabuti ang kaluskos. Mabibigat ang bawat yabag na kahit sanga ay diretsyong nababali. Aalingaw-ngaw ang tunog, may biglang hihiyaw. Yung bang mababang tono na pag-angil. Tinignan ng paligid kaso nasa loob ng kuta ang mga kasama. Si Philip ang bukod tanging nasa labas. Hindi maitago ang takot, lalo na nang bumungad ang figura ng tao sa hindi kalayuan. Naglakad palapit sa kanya. Naku naman, ikaw lang pala yan, Mang Antonio. Pinapakaba niyo ako eh. Kung nandito lang kayo kanina, naku, pati kayo kukulo ang dugo sa ginawa ni Kausa. Pinabugbog ako sa mga tauhan niya. May nakapagsumbong kasi na, Manong, ayos lang ba kayo? Kunot noong tinitigan ang matanda. Malademonyo ang taglay ng ngiti. Walang kurap na nakatitig. Nang dumako ang tingin sa ibaba, naunawaan ang nangyayari. Wala itong anino, kaya natukoy ng binata na hindi ito ang Mang Antonio na kilala. Dumistansya ito. Pinulot ang armas. Matapos karga ng bala, ipuputok na sana ng maagaw nito. Saksi kung paanong natunaw ang baril sa kamay. Maya-maya pa sumugod. Diretsyong sakal. Sa napapansin ng binata, hinihigop nito ang lakas niya. Dahan-dahang binigkas ni Philip ang orasyon. Kinapa ang kuko ng pusa. Ginamit para gilitan ng leeg ang kalaban. Sa kilos na ito, nagwala hanggang sa nagbago ng anyo. Isang sapi-sapi, pero malinaw na nasipat ang peklat sa muka. Namumula. Animoy nagbabagang uling. Nagmamadali siya sa pagtungo ng tahanan ni Mang Antonio upang ibalita ang kaganapan. Nakita ko, sapi-sapi na may peklat sa muka. Para nga pong bagay. Yung po bang hinahanap nyo? Ang malala po niyan, kinopya pa ang itsura ninyo. Kamuntikan na nga ho ako eh. Mabuti na lang napansin ko na wala siyang anino. Malalim na hininga ang hinugot ni Mang Antonio. Naglangit-ngit sa galit. Kumuha ng patalim at lumabas. Sumunod naman si Philip. Bumalik sa kinalalagyan ng binata kanina. Tinanggal ni Mang Antonio ang piring ng mata. Sinuri ang paligid. Ganun na lamang ang pagkadismaya dahil wala na sa lugar ang nilalang. Salamat sa pagbabalita mo, iho. Ngayon na alam kong bumalik na ang sapi-sapi, hindi ako makapag-intay na makaharap siya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nito ang ginawa sa asawa ko. Kinopya pa ang wangis ko. Ang kapal ng muka.
Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakita ko ulit, babalita ako sa inyo kaagad. Araw ang lumipas nang muling mapasabak sa laban si Philip kasama ang mga rebelde. Sa puntong ito, buong grupo ang napalaban dahil sinugod sila sa kuta. Biglang nakaramdam ng hiya ang binata matapos masipat si Estrella sa kabilang panig. Bumalik sa alaala ang sinabi nitong alok. Inayos ang takip sa muka para hindi makilala. Sa puntong ito, walang nagawa kung hindi makipagbarilan, alinsunod sa utos ni Kausa na nasa likuran lang. Pwisit! Huwag magsayang ng bala. Bumaril kayo ng maayos mga animal. Sinalo pa ang granada. Mangmang! Ikaw bumaril ka nga. Pagkapwisit! Narinde si Philip sa ingay ng pinuno. Nang mapuno, matapang na tinutukan ng baril at pinaputokan ng ulo. Nakita ito ni Estrella. Humudyat sa mga kasama na itigil ang paglusob. Tinanggal ng binata ang takip ng muka at yumuko sa harapan ng militar. Teka, hindi ba ikaw kasapi ka nila? Hindi ho sa ganun. Napilitan lang po ako dahil kung hindi ako aanib, papatay nila ang pamilya ko. Naunawaan ko iyo. Suriin ang lugar. Dakpin ang makitang buhay. Habang inaasikaso ng grupo ang mga rebelde, kinausap ng opisyales si Philip. Hanga ko sa katapangan mo. Hindi ka nagpadala kay Kausa. Naisip mo pa rin ang tama. Mahusay. Hindi dahil hawak ka sa leeg kailangan mo nang magpatianod sa gusto nila. Minsan, mas mabisang paraan ang maging kalaban ng kalaban. Kagaya ng ginawa mo ngayon. Kinontra mo siya. Pinatay mo pa. Dahil dyan ibabalita ko sa kampong kabayanihan mo upang mabigyan ka ng gantimpala. Nako, hindi na po kailangan. Hindi ko naman ginawa yon para magpakabayani o makatanggap ng mula sa inyo. Ginawa ko lang po ang tama. O siya, hindi na kami magtatagal. Naway magkita pa tayo sa susunod. Sisiguraduhin ko makakapagbigay ng regalo bilang pasasalamat. Sa ngayon, ito na muna. Napangiti si Philip nang mag-abot ito ng tsokolate at barya. Hinatid ang mga ito sa paanan ng kabundukan. Siya naman, binaybayang daan patungo sa tahanan ni Mang Antonio. Tuwang-tuwa habang iniisip ang kalayaan mula sa rebelde. Subalit napawi nang masipat ang figura ni Kausa. Sa kilos pa lang, may ideya na ang binata kung sino talaga ito. Walang pag-aalinlangan na lumapit at hinarap. Hindi mo ako maloloko. Alam ko kung anong uri ka ng nilalang. Nagbago ang reaksyon ng nilalang. Hindi na rin kailangan magpanggap. Bumalik sa tunay na anyo at walang pasabi na sumugod sa binata. Hindi makabuelo si Philip. Kopyang-kopya ng nilalang ang taglay na husay ng dating rebelde. Malakas, maliksi. Tumatama ang bawat atake. Naguguluhan pa dahil may pagkakataon na dalawang imahe ang karap. Orinal na wangis ng halimaw at figura ni Kausa. Nang mapuruan ng binata, dito palang sumagi ang tungkol sa tanga na mutya. Napangiti, taas noong humarap. Talagang malupit ka, ha? Sige, tignan natin kung may laban ka sa kuko ng pusa. Inilabas ng binata ang 3 kuko ng pusa. Sobrang liksi, pero mahahalata ang takot sa reaksyon ng nilalang. Ginaya ni Philip ang ginawa ni Mang Antonio. Sumambit ng orasyon sabay ihip ng 3 salita sa direksyon ng kalaban. Bahagyang natawa, pero sa hindi inasahan ay gumana. Sandali itong natigilan na parabang napuwing. Sinamantala ang pagkakataon at pinatamaan ng atake. Tumagos lang dahil parabang hangin ang katawan nito. Gayunpaman hindi nakaligtas sa kuko ng pusa. Umangil ng napakalakas at nagwala. Napuruhan sa parteng tinamaan. Katulad ng nasa mukha nito, gumuhit ang nagbabagang sugat. Umalingaw-ngaw sa buong dako ang pagdaing. Hindi tinantanan,
Sinugod ng sinugod. Hinagupit ng hinagupit hanggang sa sugatan na ang buong katawan. Para itong nakatayong baga, hindi na rin nakalaban, panay lamang sa paghiyaw. Para kang bulate na inasinan. Hindi ko alam na sa kabila ng taglay mong kababalagan, sa kuko ng pusa ka lang pala titiklop. O yan, mangisay ka dyan. Naaliw na sana kakanood ang binata, pero nagulat nang may lumitaw. Ang buong akala ay kalaban. Nakainga nang makita si Mang Antonio. Masama ang tingin nito sa nilalang. Walang salisalita, tahimik na isinagawa ang atake. Tinanggal ang piring ng mata. Hiniram ang kuko ng pusa at sinaksak dito. Habang dinaramdam ng nilalang ang epekto ng bisa, sinabayan ng dasal. Nanonood lamang si Philip. Hindi nag-abalang makasingit sa kaganapan. Hinayaan si Mang Antonio na gawin anuman ang gustuin. May personal itong galit sa nilalang, kaya ipapaubaya dito ang tuluyang pagpuksa. Hindi nagtagal, unti-unting nasira ang katawan ng halimaw hanggang sa naging abo. Tinangay ng hangin palayo sa lugar. Hinabol pa ito ng dasal ni Mang Antonio. Sa wakas, natapos din ang ilang taon kong inaantay. Babalik na yon sa mundo niya at hindi na makakaapak dito sa lupa. Ganun ho ba? Hindi po ba patay na yon? Babalik sa mundo niya, ibig sabihin, buhay pa siya? Walang nilalang mula sa ibang mundo ang namamatay sa mundo natin. Ang mangyayari lang, mapupuksa ang wangis na ginamit dito sa atin. Babalik sa mundo nila ang orihinal na itsura at doon na mabubulok. Hindi na makakalabas o makakaapak sa mundo ng mga tao. Ganun ho pala yun. Akala ko kasi literal na mamamatay. O siya, maraming salamat sa pagpapairam mo dito. Alagaan mo mabuti. Sa tingin ko humuhusay ka na. Pagbutihin mo para sa susunod na laban, mas malaki, mas kapanapanabik. Tumango si Philip. Napahugot ng hininga. Pagbalik ng tahanan, masayang ibinalita sa ama ang nangyari. Kabilang dito ang pagpaslang kay Kausa, ang pagkatuto sa libreta at paggamit ng kuko ng pusa, pagkatagpo kay Mang Antonio at pakikipaglaban sa sapi-sapi. Natuto ng lumaban ang anak ko. Ayaw mo pang tanggapin ang una. At ngayon ibabalita mo na marunong ka na. Nga pala, nahihiwagaan ako dito kay Mang Antonio. Kagaya ng pusa kamong mata. Kung ganon makapangyarihan siya. Etong sa atin kuko pa lang pero malakas na. Paano pa kaya ang gamit niya? Oo nga po eh. Kung pwede ko lang siyang dalhin dito para makilala niyo. Mamamang nga talaga kayo, napakahusay niya, napakagaling. Yun na rin ang huling pagkikita nila ni Mang Antonio dahil sa muling pagpadpad ni Estrera. Muli siyang nag-alok. Sa puntong ito, naisamantalay ni Philip ang pagkakataon. Matapos makakuha ng abiso sa mga magulang, lumipad sa Maynila para mag-aral. Lumuwas man sa ibang lugar, dala-dala pa rin ang kuko ng pusa na siyang lihim na pumoprotekta sa oras ng kagipitan. Paglipas sa mga taon, nagkaroon ng posisyon sa militar. Naging leader ng hukbo. Tinugis ang mga rebelde sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nang magkaroon ng oras para balikan si Mang Antonio, puntod na lamang ang naabutan. Naging malungkot subalit buhat na rin sa katandaan. Sa kabilang banda, naging masaya ang binata dahil tinupad nito ang pangako sa yumaong asawa. Pareho silang pinanganak sa lugar at pareho din silang namatay sa mismong lugar. Ngunit ang naiwang katanungan din kay Philip, nasaan kaya ang mata ng pusa? Sino kaya ang nagmana? Sino ang pinagbigyan? O marahil naipasa na ito sa kanya nang hindi niya nalalaman? Ito ang katanungan na hindi nasagot ni Philip kailanman. Kayo ba mga kabayan? Sa palagay ninyo, nasaan napunta ang tangan
ni Mang Antonio. Naipamana, isinama sa hukay, o napunta kay Philip? I-comment nyo lang ang kasagutan mga kabayan. Para sa susunod na video, magsisimula na ako uling mag-shoutout. Maraming salamat. Paalam. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan, pagkasuot ng Marahuyo Bracelet, kinabukasan, na ospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo Bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya. Kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, pasensya na, dahil lang sa inggit. Ang Marahuyo Bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o baliksumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.